Nagsisimula ang chapter habang nakaupo si Hans, tahimik na humihigop ng tsa kasama ang kanyang disciple na si Jerome. Sa matamang pagtingin sa kanyang master, nagtanong si Jerome kung ang nakababahalang usapin ba mula noong nakaraang ilang araw ay maayos na naresolba, habang napapansin na hindi man lang mukhang masaya si Hans. Sa sandaling ito natin mapapansin na permanenteng nawala ang kanang mata ni Jerome. Habang kapansin-pansing nanginginig ang kanyang kamay, ibinunyag sa kanya ni Hans na nagawa aktwal ni Logan na matagalan ang materialisasyon ng espiritu, isang nakagugulat na gawa kung iisiping hindi man lang siya isang aura user. Matapos ang ilang segundo ng mabigat na katahimikan, nagpakita si Jerome ng isang tiwalang ngiti at nagwika na kung ganoon nga ang kaso, kailangang nasa ganoong antas man lang si Logan upang maituring na isang karapat-dapat na kalaban. Ganap na nabigla si Hans sa matapang na reaksyon ng kanyang disciple. Habang nakatingin sa batang lalaki, naisip niya sa kanyang sarili na nagtataglay si Jerome ng isang napakalaking puso na tuluyan nitong natatabunan ang anumang mga alalahanin. Subalit, ang kanyang mga iniisip ay mabilis na lumipat sa nagbabantang panganib na dala ni Logan. Kung hindi mapapasailalim sa kontrol ang bata, napagtanto ni Hans na mas mabuti pa kung ito ay patayin. Sa kabilang banda, isang mas malalim na bahagi ng kanyang sarili ang nagnanais na masaksihan ang kinabukasan na tiyak na huhubugan ng isang napakatalino na talento. Nakakulong sa isang malalim na dilema, nagtaka siya kung ano ang dapat niyang gawin. Ang eksena pagkatapos ay lumipat sa Grand Audience Chamber ng Emperor, kung saan magalang na nakaluhod si Logan sa harap ng pinuno, habang inihahandog ang kanyang opisyal na pagbati sa kanyang imperial na kamahalan. Habang pinapaikot ang isang matalim na dagger sa kanyang kamay, kinilala siya ng Emperor, at sinabing 3 linggo na ang nakalipas mula noong party, at nagtanong kung natanggap ba ni Logan ang kanyang regalo. Sa loob-loob niya, kinutya ni Logan ang salitang iyon, habang nagtataka kung paano nagawa ng pinuno na tawaging regalo ang bagay na iyon. Gayunpaman, sa labas, pinanatili niya ang kanyang kalmado at magalang na sumagot na oo, tunay na ito ay isang napakalaking tulong. Binanggit ng Emperor na iniulat ni Tris Hans na si Logan ay nakamamangha sa isang nakagugulat na paraan at hiningi ang kanyang mga saloobin. Matapos ang isang tensyonadong sandali ng ganap na katahimikan, inihandog ni Logan ang kanyang pinakamalalim na paumanhin ngunit direktang nilinaw na ang rason kung bakit siya naparito upang bumisita ngayon ay upang ihatid ang kanyang matatag na intensyon na bumalik sa kanyang tahanan. Kasunod ng kanyang mga salita, isang mabigat at nakasasalat na katahimikan ang bumagsak sa ibabaw ng Emperor at sa mga Royal Guard na nakatayo sa malapit. Habang binubunot ang kanyang dagger ng may nakapapangilabot ng ngiti, tinanong ng Emperor si Logan kung batid ba nito ang isang simpleng katotohanan. Idineklara sa isang nagbabantang tono na kahit isang beses sa kanyang buhay ay hindi siya kailanman sumuko sa isang bagay na tunay niyang ninanais. Nang walang takot, tumayo si Logan at sumagot na kung ganoon nga ang kaso, ang tanging paraan upang maangkin siya ng kanyang kamahalan ay sa pamamagitan ng kamatayan. Sumabog sa malakas na tawa ang Emperor, at nagtanong kung ang batang lalaki ba ay tunay na nakahandang itaya ang kanyang buhay. Habang itinuturo ang dagger ng direkta sa kanya, nagtanong ang monarko kung ang batang hari ba na iyon ay tunay na napakahalaga sa kanya. Idinagdag pa na sa kanyang mga mata, ang hari ay tila hindi karapat-dapat sa isinumpang loyalty ni Logan. Sa loob ng kanyang isip, atubiling inamin ni Logan na hindi naman nagkakamali ang Emperor. Gayunpaman, direktang hinarap niya ang pinuno, na isinasaad na simpleng ninanais lamang niya ang kanyang kalayaan. Dahil nabigla, inulit ng Emperor ang salitang kalayaan, at nagtanong kung iyon ba talaga ang kanyang motibo. Ipinaliwanag ni Logan na, nang may buong paggalang, ang sarili niyang hari ay hindi siya maaaring pilitin na gumawa ng kahit ano, samantalang hindi ganoon ang mararanasan sa kanyang kamahalan sa loob ng empire. Sumabog ang Emperor sa isang malakas at dumagundong na tawa, na naaliw na kayang baliwalain ni Logan ang sarili nitong hari sa kanyang kagustuhan, ngunit pinipili pa ring bumalik sa sarili nitong kingdom. Matatag na inamin ni Logan na oo, eksaktong ganoon nga ang katotohanan. Nagtanong ang Emperor kung tuluyan na ba itong nawalan ng bait, habang namamangha sa kung anong pambihirang lalaki ang nakatayo sa kanyang harap, at sinabi kay Logan na mas interesante ito kaysa sa una niyang inakala. Habang pinapanood siya, napansin ni Logan sa loob-loob niya na ang Emperor ay tumatawa ng napakatindi.
Pagkatapos, idineklara ng monarko na ipagkakaloob niya ang pag-alis nito at ihahatid siya. Nagulat si Logan, habang nagtataka kung maaari nga ba itong maging ganoon kasimple. Ngunit biglang sumabat ang Emperor, habang marahas na itinasak ang kanyang dagger ng malalim sa mesa, at idineklara na hindi aalis si Logan ng walang kapalit. Pagkaraan ng ilang araw, si Logan at ang kanyang mga tauhan ay naglalakbay na pabalik sa kanilang tahanan. Ang kanyang mga sundalo ay ganap na namamangha, na nagtatanong kung ano sa mundo ang iniisip ng Emperor sa pagbibigay ng lahat ng mga marangyang regalong ito sa kanilang batang master. Sumang-ayon si Logan sa loob-loob niya, habang iniisip na ang kilos na ito ay lubhang labi sa bahagi ng kanyang kamahalan. Ang salaysay ay nag-flashback sa maikling panahon bago ito kasama ang Emperor, na nagsabi kay Logan na kunin na lamang ang mga iniaalok, habang ipinapaliwanag na hindi niya kayang hayaang sabihin ng iba na hindi siya bukas palad sa kanyang mga panauhin, bagaman ang kanyang tunay na intensyon ay sadyang nasa ibang bagay. Isa sa mga subordinate ng Emperor ang nag-abot ng isang briefcase kay Logan. Sa pagbubukas nito, natuklasan ni Logan ang isang divine pauldron sa loob. Ipinaliwanag ng Emperor na ito ay isang legendary artifact na para talaga sa kanya, isang taong itinakdang maging isang superhuman sa lalong madaling panahon, habang pinapayuhan siyang isipin ng mabuti kung ano ang ibig sabihin para sa Emperor mismo na pagkalooban siya ng mga armas. Sa pagbabalik sa kasalukuyan, habang sila ay nakahimpil para sa gabi, inilabas ni Logan ang artifact at sinuri ito ng malapitan. Pinagnilayan niya kung paano ipagpapalagay ng lahat ngayon na siya at ang Emperor ay nasa isang napakagandang ugnayan, lalo na ang sarili niyang hari. Nagpakawala siya ng isang malalim na buntong hininga, habang ganap na batid na nakakulong siya sa isang napakahirap na sitwasyong politikal. Habang tumitingin ng mas malapit, napansin niya sa kanyang sarili na ang artifact ay nagtataglay ng isang kakaibang pamilyar na pakiramdam, na halos kaparehong-kapareho ng wind boots at ng Herculean gauntlets. Sa sandaling isuot niya ito, agad itong nagsimulang magliwanag ng napakarilag. Sa matinding galit, naisip ni Logan sa kanyang sarili na alam niya ito, habang napagtatantong sumisipsip ito ng force at nagpapakita ng isang nakatagong kakayahan. Nagtaka siya kung isa bang shield magic ang katatapos lamang na iyon, habang namamangha na tila ba ito ay isang class 4 magic. Napansin niya na kung isasantabi sina Bifrost at Chronoth, hindi niya kailanman inasahan na ang Emperor ay ganap na walang kaalam-alam sa nakatagong katangiang ito. Nagtaka siya kung bakit ang fenomeno na ito ay sa kanya lamang nangyayari, at bagaman labis siyang nahihiwagaan sa kuryosidad, kinilala niya na hindi ito ang pinakamahalaga sa kasalukuyan. Ang tunay na mahalaga ay ang nasa unahan, kaya lumapit siya kay Sir Luther. Sa pagkagulat sa kanyang biglaang paglapit, nagtanong si Luther kung ano ang nasa isip nito, bata. Sinabi sa kanya ni Logan na dahil sa wakas ay nakaalis na sila sa imperial na kabisera, naniniwala siya na maaari na niyang ipakita rito ang isang medyo kawili-wiling bagay. Nag-react si Luther ng may ganap na pagkagulat, at tinanong si Logan kung ito ba ay nangangahulugan ng kung ano ang iniisip niya. Habang si Victor ay nakatayo roon na ganap na nalilito sa kung ano ang nagaganap, simpleng tumanggo lamang ang ulo ni Logan. Bigla, ang kanyang core ay nagsimulang mag-radiate ng isang napakarilag na gintong liwanag, at idineklara ni Logan na sa wakas ay oras na para sa kanya upang mag-awaken. Ang eksena ay lumipat pabalik sa Emperor, na naglalakad ng mapayapa sa mga maharlikang hardin. Bigla, isang madilim at makulimlim na aura ang lumapit sa kanya, na nagtatanong kung mayroon bang anumang tunay na dahilan para sa kanya na mag-abala ng ganoon kalayo para sa batang iyon. Nagsulyap ang Emperor sa madilim na aura, at matapos ang isang maikling katahimikan, nagtanong kung tunay ba nitong iniisip na iyon ay labis. Ipinunto ng madilim na aura na kahit na ito ay isa lamang walang kwentang artifact, ang pagkakaloob ng ganoong nakalulunod na mabuting kalooban sa isang knight mula sa ibang nasyon ay tila hindi nararapat. Nagpapakita ng isang nasisiyahang ekspresyon, sumagot ang Emperor na hindi ito labis kahit kaunti, habang inilalarawan si Logan bilang isang lalaki na may lakas ng loob na hayagang hamanin siya sa mismong puso ng imperial na palasyo. Napansin ng Emperor na upang baliin ang isang kalooban na ganoon katatag, ang isang malaking pamumuhunan na tulad nito ang pinakamababang kailangan. Kasunod ng ilang sandali ng katahimikan, ipinaalala sa kanya ng madilim na aura na sa huli,
tinanggihan pa rin ni Logan ang kanyang kamahalan at maaaring dumating pa ang araw na tumayo ito laban sa Empire bilang isang mapanganib na kaaway. Binaliwala ng Emperor ang alalahanin ng walang kahirap-hirap, habang isinasaad na kung darating man ang araw na iyon, maaari niya na lamang itong durugan sa panahong iyon. Ipinaalam pagkatapos ng madilim na aura sa kanya na tila ba ang kanyang kagalang-galang, ang ikalawang imperial na prinsipe, ay nagnanais na kumilos sa Grandia. Nagulat, nagtanong ang Emperor kung si Boros ba talaga ang gumagawa nito. Kinumpirma ito ng madilim na aura, habang idinaragdag na dahil sa mga inklinasyon ng prinsipe, mayroong isang mapanganib at matatag na posibilidad na magiging kaaway nila ito. Sa pagpapalaya sa anino sa pamamagitan ng isang kaway ng kanyang kamay, nagpa siya ang Emperor na sa ngayon, kailangan muna nilang maghintay at tingnan ang mangyayari, habang ipinapunto na kapag ang mga batang talento ay naglaban-laban, natural silang lalago bilang resulta nito. Sa loob-loob niya, napangiti siya, habang iniisip na ito rin ay magiging lubhang nakalilibang panoorin.